Salamat po. Lukluk tamo po. Salamat. Lukluk tamo. Kalim Maroas, Kalim Junabaya, Secretary Ramon Carandang, of course, Senator Frank Trilon, Representative Mel Senen Sarmiento. Alam mo niyo itong bago nating Secretary General. Sabi ko sa kanya, pare, tatay ko naging Secretary General, naging bayani ng bansa. Naging Secretary General din ako, naging Pangulo ng bansa. Kaya magtyaga kang konti, malaki talaga at malayo mapupuntahan mo. Alam mo niyo yung pagiging Secretary General, ano po yun eh. Magandang titulo ng dakilang utusan ng partido. Lahat ng problema, sa kanya po ipapasa. Makapal-kapal pa ang buhok ko, Mel, nung ako'y naging Secretary General. Siyempre, Stangoka, ating pong masikan na mayor ng San Fernando. Ating pong kandidato bilang gobernador, si Among Ed Panlilio. Vice Mayor, okay ito, si Edwin Edsa Santiago. Attorney May Tiglao Kayanan. Attorney Vivian Dabo, members of the Liberal Party in Pampanga, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, Maya Pabak po Kekengan. Lagi ko pong bukang bibig at ipinagmamalaki kung isa akong Kapampangan. Hindi po kami binigo ng ating mga kababayan dito po sa Pampanga sa inyong di nagmamaliw na suporta at kalinga sa aming pamilya. Kasama kayong nakibaka ng aking ama sa diktadurya. Nakisa kayo sa aking ina sa pagbabalik ng demokrasya. At ngayon, kabalikat sa ating agenda na mabuting pamamahala. Aliwaya talaga ing mi kakapamilya. Pasensya na ko po, masalesi magsalita ang Kapampangan. Intindihan kayo po, lang masalesi magsalita. Sorry yun, naguguluhan tayo ng isang araw, Bisaya akong pinapractice ko naman eh. Siguro next week ko, Ilocano naman. Okay. Ito nga po ang dahilan kung bakit mataas ang kumpiyansa ko sa Pampanga nung tumakbo tayong senador noong 2007. Dalawa lang po kaming Kapampangan na tumatakbo bilang senador noon. Si Kiko Pangilinan at ako. Kaya inisip kong dalawa rin lang ang pwedeng maging resulta. Number 1 o number 2 ako rito. Pero dahil mas nauna sa akin sa national politics si kasamang Kiko, kung siya man ang maging number 1, maluwag kong tatanggapin maging number 2. Ang masakit lang ako, pero imbis na 1 o 2, masyado ho yata pagmamahal sa akin. Ginawang kombinasyon. Ang 1 at 2, naging 12 po ang pwesto ko noong 207 dito. Alam na natin lahat to kung bakit ako naging 12. Pero panalo pa rin ho yung 12, counted pa ho yun. Pero siyempre, mapapalipas natin yan dahil bumawi naman ang ating mga kababayan nung eleksyon nung 2010, kung saan nanguna tayo dito sa Pampanga. Matakinin po, halos 327,670 out of the 800,000 votes ng Pampanga o 36.5% na kabuang bilang ng mga bumoto ang ating pong nakuha. Dakala. Salamat po. Mahigit 47,000 nga po ang lamang ko sa pumangalawa. At ang sabi po nila ay lalangawin ako dito sa Pampanga. Sorry na lang, ako ang Kapampangan. Ibang klase po talagang magmahal ang mga Kapampangan. May ilan pong nakakapansin na hindi ako masyado nagagawi dito sa Pampanga. Simple lang po ang dahilan. Hindi po ako masyado naiimbita rito. Naalala ko nga po ang sabi ng aking ina, kapag pumunta ka at hindi ka naman imbitado, namimilit ka. Ayoko naman po mamilit. Kaya pagtapos ng halalan next year, baka marami na po bagong muka na naglilingkod sa taong bayan, baka dadami na rin po imbitasyon natin. Kaya naman, dahan-dahan lang sa palakpak, baka hindi na tayo matapos dito. Siyempre tayong ganahan.
Kaya naman abot langit ang ating kasiyahan ng maimbitahan ninyo akong upang makasama kayo ngayong araw. Lulubusin ko na po ang pagkakataong ito upang maipabot sa inyo kung gaano nakalayo ang ating narating at kung paano pa tayo lalong makakaarangkada. Mainam pong balikan muna ang ilan sa mga manumalyang proyektong ating dinatnan. Una na rito ang dredging sa Laguna de Bay, kung saan maghuhukay ng lupa sa lawa para umano maparami ang nasasalo nitong tubig. Gagastusin po natin 18.7 billion pesos. Ulit po 18.7 billion pesos. Sabi po ng COA, hindi barya yun. Pero sa pagkamahal-mahal na proyekto ito, ang balak lang pala nilang gawin, ilipat ang nakuhukay na lupa sa isang bahagi ng lawa, tapos ililipat sa kabilang parte ng lawa. Hindi ho tinanggal yung lupa, hindi ko maintindihan paano naging dredging yun. Gagastos sila ng katakot-takot na pondo para lamang, para lamang maglaro ng putik. Buti na lang naharang natin ang kontrata at naisalba ang bilyong-bilyong pisong mapupunta sa wala kung hindi natin naagapan. Sa tuwid na daan, sinisiguro natin hindi na mauulit pa ang ganitong transaksyon, lalo na sa Pampanga na madalas makaranas sa mga pagbaha dulot ng malalakas na bagyo. Sa ating Flood Management Master Plan para sa Metro Manila at mga karatig bayan, isinasakatuparan natin ang wastong dredging at drainage system. Sa pamamagitan po nito, maibsan ang pagragasa ng baha dito sa San Fernando. Aprobado na rin ng NEDA ang paglalaan ng 4.6 billion pesos para sa Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measures sa mga mababang lugar sa Pampanga Bay. Sa tulong nito, patataasin natin ang waterways capacity ng mga ilog, patitibayin ang slope protection, lalo ng mga paaralan, at magpapatayo tayo ng mga bagong school building na hindi po depende sa klima kung may pasok o wala. Kanina lang po ay bumisita tayo sa bagong tayong gusali ng City College of San Fernando. Ang proyekto ito ay konkretong patunay sa kakayahan ng ating pamahalaan na ipagkaloob ang serbisyo para sa nangangailangan, na ang pera ng taong bayan ay pakikinabangan ng taong bayan. Bahagi lang ito ng malawakang pagsisikap ng inyong gobyerno na tuluyang mapunuan ang kakulangan sa ating mga classrooms, textbooks sa teachers sa Pampanga at sa buong bansa. Linawin ko lang po, baka po nagtataka kayo kung bakit hanggang ngayon problema pa rin natin ang kakulangan sa silid-aralan. Ipinagmalaki po kasi ng nakaraang administrasyon na wala na pong classroom shortage sa bansa noong panahon nila. Pero nang manungkulan tayo noong 2010, bumulaga sa atin ang 66,800 na kakulangan sa ating mga classroom. Ang naging solusyon po kasi nila, imbis na magpatayo ng mga bagong silid-aralan, dinagdagan nila ang shift sa pampublikong paaralan at iniba ang ratio ng classrooms to students. Kung dati 1 classroom to 45 students ang ginagamit na ratio, ang ginawa nila 1 classroom to 100 students po. Para lang masabing wala na raw backlog. Tama po ba yan? Balita ko nga ho, sa ilang lugar sa National Capital Region, elementary student, gabi na pag umuwi sa kanilang mga tahanan. Balita ko pa po, natapos na nitong Setyembre ang Lasatin flyover na maagang natapos dahil sa ika-17 ng Oktubre ito nakatakdang makumpleto. Sa pamamagitan nito, ang biyahe ng turismo at komersyo papunta at mula sa San Fernando ay magiging mas mabilis, maliwalas at kapaki-pakinabang. Tinitiyak lang natin na ang mga produkto at serbisyong pinaghirapan ng ating mga boss ay hindi mababaliwala dahil sa sirang tulay, baku-bakong kalsada at baluktot na kalakaran. Ibang-iba po ang mga proyekto natin ito kung ikukumpara sa tulay ng Pangulo ng nakaraang administrasyon. Ang estilo ng ating sinundan, wawaldas ng nasa 30 bilyong piso para bumili ng mga prefabricated na mga tulay na hindi man lang naplano kung saan pwedeng isalpak at pwedeng pakinabangan. Di ba? Meron kayong ilog, tatawirin si ilog, sukatin ang distansya para tama ang ilalagay na tulay. Ang ginawa po, nagpagawa ng tulay at hinanapan kung saan sushoot ang tulay na to. Magandang plano ho yata yan,
Nakatabi pa ho itong mga ibang prefabricated na tulay na to. Para bang ginawa lang ang proyekto para magkaroon ng tulay mula sa kaban ng bayan papunta sa bulsa ng mga nasa pwesto. Yun po ang totoo niyan. Alam mo ba nyo na yung pinakahuling kontrata dito, pinirmahan, June 28, 2010. Bakit po importante? Kasi tanghali po ng June 30, presidente na ako. Sila ang uutang, ako po magbabayad. Napakagaling nila talaga. Di ba't sila rin ang nagyayabang na 99.98% daw ng lahat ng barangay sa Pilipinas may kuryente na. Ang siste pala, kapag napailawan na ang isang barangay hall, itunuring na nilang isang buong barangay ang may ilaw. Ang lalaki pala ng mga barangay sa Pilipinas, nakatira lahat sa barangay hall. Ang resulta, 36,000 sitios ang ipinamana nila sa atin na nangangapa sa dilim. At para bigyan liwanag ang lahat ng ito, kailangan po natin gumastos ng 36 billion pesos. 1 million po kasi bawat sitio para i-connecta sa grid. Mabuti na lang po, hindi naging pundido sa pagtupad ng mandato ang National Electrification Administration at Department of Energy. Unti-unti na tayong umuusad sa ating sitio electrification program kung saan bago tayo bumaba sa 2016, inaasahan nating mapapailawan na ang 36,000 sitios. Dito po sa Pampanga, sa loob ng 2.5 taon, naikabit na po natin sa grid ang halos, tama ho kaya ito, 3,800 na sitio. Tatawagan ko po ang kalihim natin ng energy at mukha talagang maayos ang kanilang patakbo. Malayo po yan sa halos 1,800 sitios na napailawan lamang ng sinundan nating administrasyon mula 2006 hanggang 2010. Sorry po, yung 3,800 hindi po sa Pampanga lang. No? Napakarami naman yung sitio kung dito lang hulat yan. Lumiliwanag na rin po ang kinabukasan ng ating mga kapuspalad na kababayan dito sa Pampanga sa tulong ng ating Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ngayong 2012, halos 9,800 pamilyang benepisyaryo na ang nabibigyan natin ng pagkakataong umangat ang antas ng pamumuhay. Sa paglalatag po natin ng makabuluhang proyekto at programa dito sa Pampanga, naalala ko tuloy ang kwento ng butihing Bishop Carlito Senson ng Baguio. Tubong Pampanga raw ang kanyang pamilya. At dahil sa kawalan ng pagkakataon dito ay kinailangan lumipat ang kanyang pamilya doon po sa Baguio. Malinaw po, ang mga Kapampangan ay punong-puno ng husay at talento na kailangan nating linangin upang umasenso. Sa kabilang banda, may sasantabi lamang ito kung patuloy na mangingibabaw rito ang baluktot na sistema. Kaya ang hamon sa atin ngayon, tumatahak na tayo sa tuwid na landas, tutunganga lang ba tayo? Hahayaan lang ba nating kumilos ng solo ang gobyerno o makikipagtulungan tayo sa paggawa ng tama at bibigyan lakas ang isa't isa? Di hamak na mas bibilis po ang ating pag-usat at pagunlad kung tayo'y nagbabayanihan kaysa maghilahan pababa, magunahan at manlamang ng kapwa. May pagkakataon po tayong itulak, hindi lang ang Pampanga, kundi maging ang buong bansa, tungo sa katuparan ng ating mga pangarap. Bigyan po ninyo ako ng pagkakataong tulungan kayo. Hindi ko po hayaang maiwan sa kaunlaran ang ating bayang Sinilangan, ang Pampanga. Gagawin ko ang lahat ng ating makakaya. Sa tulong ng kapwa nating Kapampangan at sa tulong ng mga pinunong kasama natin ngayon upang isulong ang ganap na pagginhawa ng Pampanga. Tandaan po natin, kung palpak ang pamumuno sa lokal na antas, mananatiling palpak din ang hinaharap ng marami sa ating mga kababayan. Kaya hinikayat po natin si Among Ed Panilio upang muling pamunuan ang Pampanga bilang gobernador at gabayan ito sa tuwid na daan. Katuwang po niya bilang vice-gobernador si Atty. Amalia Tiglao Cayanan. Di rin po mawawala ang ating idolong si Mayor Oka Rodriguez. At talaga naman pong itinaya na ang buhay sa paglilingkod sa Kapampangan at katuwang natin sa mabuting pamamahala.
Sa kanilang liderato, alam kong nasa mabuting kamay ang Pampanga at nakakatiyak tayo na tanging sa kaunlaran lamang nila ihahatid ang ating mga kabalin. Sa mga bagong miyembro ng ating partido, nagagalak at nagpapasalamat po ko sa pakikisa ninyo. Umaasa akong magiging sandigan kayo ng pangmatagalang pag-angat ng Pilipino. Bilang liberal, nais ko lang ipaalala ng panunumpa ninyo ay hindi isang simpleng transaksyon na maaari ninyong baliwalain. Hindi tayo may kakahon sa tradisyonal na uri ng politika. Kung ano ang tamang gawin, gaano man ito kahirap o anumang kalbaryo ang ating makakaharap, ito ang gagawin natin. Ito ang prinsipyo sa likod ng pinakamaugong nating panata, bayan bago sarili. Bawat membro ng Partido Liberal ay marangal sa isip, marangal sa salita, at higit sa lahat, marangal sa gawa. Mulat po tayong hindi tayo habang buhay na nasa pwesto. Hindi po natin maiasa sa isang tao ang pagtimon sa bansa tungo sa kaunlaran. Kapag maligaw tayo rito, tiyak na madidiskaril lahat ng reformang ating nasimulan. Kaya namang makatwirang ideolohiya ng Partido Liberal ang itinataguyod natin upang maipamana at maisabuhay ito ng mga papalit sa atin. Walang magbabago. Ang taong bayan pa rin ang lakas ng Partido Liberal. Sa panguna ng ating partido, kaakibat ang pakikisa ng Pilipino, tuluyan na nating matutuldukan ang nakagisnan at itutulak ang bansa tungo sa patas at maunlad na daan. Nung rin tamo po papunta, ikayo ing magpasya. Uling ikayo po ing amo ko. Dakala salamat, maya babak po. Maraming salamat, Pangulong Benigno Noynoy Aquino.